Yo, yo, yo guys! Check! Kamusta mga idol? So ayan na po. Mag-update po tayo ngayong araw ng Sabado mga Lodi. At ano ba ang nangyari? Mukhang hindi yun yung inaasahan natin na mangyayari mga idol, no? So ang daming na-disappoint mga Lodi sa Crypto Summit ni Papa Donald. Mga Lods, no? Hindi nila gusto yung nangyari. Walang masayang sinabi. Kaya ang pangit ng ating market ngayon, mga lods. So, ang daming sa crypto bubble natin, check natin, no. So, ngayong day, merong mga 2 digits na negative, merong mga negative lang. Tapos sa hours natin, ganun din halos walang pinagbago. So, para tayong naglalaro lang sa straight lang tayo, mga lods, no? Ayan, no? Straight lang tayo sa ano. Walang malupit na galaw. Kailan ba yung malupit na galaw, mga idol? No, sa tingin nyo na gagalaw ng matindi yung market natin? Kasi kala nga natin magiging positive yung Crypto Summit. Pero dahil sa mga binanggit, medyo onti lang, walang natuwa, alos. Walang natuwa sa mga nangyari doon. May mga nang asar lang, mga idol. No? So, eto, tingnan natin to. So, ngayong linggo, next week pala, no? 12. Anong araw yung 12? Wednesday. Mga idol, ito for sure sa mga traders. Ayan, medyo matutuwa dahil magkakaroon tayo ng CPI report. Mga Lodi, Wednesday, magalaw yung market usually kapag meron tayong mga ganitong event. No, CPI, and kinabukasan meron tayong PPI report. So, ayan, ito yung medyo aabangan natin ngayong linggo. Wednesday and Thursday. At sa next week naman, ayun na yung pinakamabigat, mga idol. No? Sa 20, no? Thursday yan. Ito yung FOMC meeting. Magsasalita si Papa Jerome Powell dito, mga idol. At tignan natin kung magkakat sila ng rate, mga lods. No? Ito yung pinakamabigat, no? Ang FOMC natin. So ayan, dyan gagalaw yan for sure. Pero ngayon, wala tayong idea kung saan papunta to. Pero kung ikaw, daily trader ka, medyo masaya yung ganito kasi dito gumagana yung mga chart mga idol sa mga ganitong galaw. Maliliit na galaw. Diba? Yung mga maliliit na trader, dito yan. Ang ano ng galawan ngayon. Stressful, mga idol. May mga ganito talagang araw. May mga masayang araw sa crypto. Merong mga malungkot at merong mga ganitong boring at hindi natin alam kung ano yung susunod na mangyayari, mga idol, no? So eto, mabigat to. Isa sa mga mabigat na naging news ngayong araw, China imposes 100% tariffs on select Canadian imports. Grabe yan, no, mga idol, 100%, 'di ba? So, ibig sabihin, kung mag-i-import sila ng ang halaga is 100 pesos, kaya gubali sila ng 100 pesos din. Ganun. Mga lods. No, grabe to. Ang ano rin kasi, no, pangalan ito, Justin Trudeau ba yan? Ayan, yung sa Canada. Marami ngayong nagagalit sa kanya kasi nga parang dahil sa kanya, yan, na-bad trip daw yung China, sumali na din. Sumali na din daw, mga idol. So, isa yan. Pero balik ulit tayo sa ating crypto news. Ito nga yun, no? Si David Sachs. Ito yung ano kasi nang sinabi niya rito eh. Parang hindi, sabi nga ng iba, hindi natin alam kung walang idea si Trump sa nangyayari sa crypto o sinasadya nilang iligaw yung mga tao sa mga ganitong news, di ba? Kasi malinaw naman, nung nag-tweet si Trump, mga idol, yung tweet niya, 'di ba? Alam niyo naman yung tweet niya na una niyang binanggit is XRP, Solana, and Cardano. Ayun yung unang-una niyang binanggit. And then after 1 hour, bigla niyang pinahabol yung Bitcoin and Ethereum. So ngayon, biglang sasabihin ni David Sachs na tawag dito na ang binanggit lang daw talaga ni Donald Trump nung mga oras na yun is yung 5 na top 5 crypto sa market cap. Pero kung titignan nyo, yung Cardano nasa 80. 'Di ba? Oh. Solana, BNB, may BNB.
'Di ba mga lodi? Kung titignan natin, kung i-out natin yung stablecoin, 1, 2, 3, 4, 5. O ayun, so ba't di niya binanggit yung BNB? 'Di ba? Kung top 5 yung gusto niya sabihin. So, maraming spekulasyon, no? Ang daming mga speculation, mga idol na parang kakaiba yung merong something. Alam niyo yun, merong something na binabalak tong mga to. Sabi nga dito ni Damo, they think we are that dumb. Worst excuse they could say. What about BNB? O ayan, di ba? BNB, nabanggit niya dyan. Ayan, di ba? So, hindi malinaw eh. Kaya maraming naiinis ngayon eh. Mga idol, ito, pakinggan nyo itong isang, hindi ko pa ito napapakinggan eh. Nakita ko lang na nagre-reklamo siya eh. Kasi ang caption niya dito, today's crypto summit was a complete embarrassment to the entire crypto industry. Check. That summit was the most embarrassing thing I've ever witnessed. That just was a full-on glaze fest. Oh, Mr. President, thank you so much for saving our industry. We were so unsafe without you. It's just turned into a full-on glaze fest, hoping that we get Trump on our side so he pumps our back. This is really what we've come to, is everyone just worshiping Trump. Meanwhile, he has no idea what he's reading off of. He's just riffing what David Sachs wrote for him. I mean, that was a complete disaster. This is what we've come to. We used to be the cypherpunks. We used to be anti-government, and now we want price to go up so bad that we're just glazing the president at all costs. And then after 20 minutes, they just shut it off and say sayonara. What a disaster. Tama, no? Kasi dati talagang yung crypto parang hiwalay eh. 'Di ba? Parang isa tayo sa mga malulupit na revolutionary something eh. Pag nasa crypto ka. 'Di ba? Hiwalay siya sa government. So ngayon, ang nangyari parang umaasa na tayo kay Trump, no? Para tumaas o lumipad yung market, ganyan. Tapos obvious mga idol na nagbabasa si Trump pagdating sa crypto. Kapag may sasabihin siya tungkol sa crypto, meron siyang binabasa. 'Di ba? Pero kung titignan niyo si Trump, kapag yung alam niya talaga yung ginagawa niya, hindi naman siya nagbabasa eh. Para siyang yung lumang Marcos hindi yung bago ngayon Yung lumang Marcos na alam niya yung sinasabi niya pag nagsalita siya, di ba? Hindi siya nagbabasa ng script. Ngayon, kapag magsasalita siya tungkol sa crypto, talagang may babasahin siya, ganyan. Ito yung dapat mong sabihin, parang ganun. 'Di ba? So parang ang pangit ng dating, mga idol. Kaya nga sabi nga dito, the US stock market has erased 3.28 trillion just 3 weeks. Mr. President, we don't want more winnings. Diba kasi yung sinasabi ni President Trump, we are gonna win. We are gonna so much win. We never win before, we never seen before. Ganun, di ba? Winning daw, pero 3 weeks, talo na ng 3.28 trillion. Grabe, $1 trillion yan, mga idol, ayaw na manalo tuloy eh. So, ayan yung natin. Tas eto naman, post naman to ni mga idol. Post to ni Charles Hoskinson. Siguro naman, kilala niyo yan, no? Si Charles Hoskinson ay ang malupit na developer ng Cardano ng ADA. Sabi niya dito, after watching that summit, I think it's time for the crypto to change strategies, mga idol, no? So kasi ayun yung parang sinabi dito ni Darkside si Darkside yan, no? Hindi ko alam So hindi lang tayo yung nakakaramdam, mga idol. Siguro pati yung mga malalaking player din sa crypto na parang nung na-involve sa government pinaka positive naman to sa future sa tingin ko, mga idol, kasi dati pansin nyo, kahit na kontra sa atin yung SEC, pumapalag, nagkakaroon tayo ng bull market, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng alt season, nagkakaroon tayo ng kumbaga yung cycle na kukumpleto. Kasi ngayon parang kakaiba ngayon mga idol 'di ba? So dapat nga bullish kasi wala na tayong kalaban. Kumbaga yung SEC wala Kumbaga pro crypto na nga yung government mga idol Dapat kahit papaano lagi tayong positive, no? Always green. Siguro may bababa man pag may mga magsisell na. Tapos babalik ulit tayo kasi na-realize ng mga tao na
positive ngayon. Ano ngayon? Pro-crypto yung government. So, dapat lamang yung bull. Kumbaga, lamang yung bull kaysa sa bear. Pero ngayon, parang ang nangyari, simula nung November na umupo na nanalo si Trump, 'di ba lumipad. Tapos ngayon medyo nung paglipad niya, pag ano na siya, pababa na. Bababa na, nawawala na yung momentum. Ano yung nangyayari na, mga idol? 'Di ba? Gravities naman 'yan. Tapos ito naman, kasi ang daming mga Bitcoin maxi na sinasabi na, solid to, ganyan-ganyan, no? Ang dami ko napapanood, mga lodi, nakikita ng mga content creator pag nanonood ako kanina nanonood ako habang nagkakape ulit. Maraming mga Bitcoin na content creator na talagang, solid yan, Bitcoin talaga, strategy. Kasi meron naman, sinasabi sa totoo lang, hindi naman natin alam talaga kung ano yung hawak ng government na coins. Kung anong meron sila, sabihin natin meron silang Bitcoin, meron silang ganyan. Hindi naman nila, kumbaga merong chance na hindi complete yung information na nilalabas nila sa public. 'Di ba? Ganun. So, hindi natin alam. Ito naman, sabi dito kasi, Trump brought the PIPA Gold Trophy into the Crypto Summit. He already displayed it in the Oval Office. He also said that trophy will be worth more than PIPA one day. So sabi dito ni Mr. Paano basa dito? Intuitive. Intuitive. Did he just troll BTC Maxi and show gold in their face? Did he insinuate the price of gold will be much bigger? Right in front of Sailor. Dito si Michael Saylor. Mamaya may video ako ni Michael Saylor, nakakatawa Naging fanboy si Idol Tapos dito pero ito sabi dito ni Jacob, Michael Saylor likely spent millions lobbying Donald Trump to say never sell your Bitcoin. Saylor needs enough exit liquidity to rug anyone else, sabi niya. But instead, kasi ito yung sinabi ni Trump mga idol never sell your Bitcoin. That's your price, they say. Mga ganun siya. I don't know if they're right or not, but who the hell knows? Parang yung pagka-deliver kasi ni Trump mga idol, hindi siya bullish. Bullish yung words, pero yung pagka-deliver niya hindi bullish Mga idol, parang wala siyang idea. Parang ganun. Mga idol. Sinabi niya yung words na never sell your Bitcoin, pero parang sinabi niya nga rito, that's a little praise they say. I don't know if they're right or not. Who the hell knows? 'Di ba? Kumbaga parang wala siyang idea. No? So, naging dahil doon parang kamot facepalm Facepalm. So ayan. Bitcoin tank for a reason. Then the Bitcoin strategic reserve was announced. It's the exact opposite of what Maxi have been begging for. The order explicitly states the government won't buy any BTC. Ouch, sabi niya, Instead, the reserve will be built solely from BTC seized in criminal or civil cases. Parang kasing sinasabi nga dito, tulad nung sinabi ko sa inyo ng mga nakaraang linggo pa, na kung sakaling magkakaroon ng Bitcoin reserve, kung ano na yung hawak ng government, yung nahuli nila dun sa Silk Road, na nasa 200 plus sa 1,000 na Bitcoin, yun na yun. Yun na yung reserve nila. Kasi ang inaasahan kasi ng mga iba, ang ina-expect ng iba, dahil magkakaroon ng Bitcoin reserve, every year, every something, every month ba, o basta ganun, mabibili ng Bitcoin, mag-iipon, bibili. Pero parang sa tingin ko nga, hindi ganun yung mangyayari. Kumbaga, yung Bitcoin na hawak nila, yun na yun. Hindi na nila babawasan, hindi na nila ibebenta. Kaya nga sabi, never sell your Bitcoin. Hindi nila na ibebenta yun. Sabi nga, hindi kami bibili na gamit yung taxpayer ng tao, 'di ba? So ayun yung sinasabi. Siguro kapag nakahuli ulit sila ng mga scam na ayan, kasi gagawa naman sila ng regulatory. So doon 'yun, 'di ba? Iipunin lang nila, hindi sila bibili, mga idol. Pero yung mga ibang altcoins tulad ng Cardano, ng Sol, ng XRP, wala pang record na meron na nun ang government. Siguro hindi natin sure kasi ang alam kong record nila nung sa XRP is yung nag-donate yung Ripple sa inauguration ni Trump ng 500 million ata na XRP. Nakalimutan ko na kung magkano.
So ayun. Yun lang yun. Sa Cardano, sa Solana, wala tayong wala akong idea, mga idol. So kung sasabihin nilang magkano ng Bitcoin ang reserve ng crypto reserve ng mga yon, talagang bibili sila. Pero yung sa Bitcoin mukhang hindi na. Sa tingin ko lang pwedeng mali ako. And since the government already sold off, ito pa, isa pa to mga lodi. And since the government already sold off 100% of its BTC stash month ago, the reserve is sitting at 0 and will stay that way for the foreseeable future. Kasi 'di ba may news tayo na nagbebenta yung government ng Bitcoin nung hindi pa si Trump yung nakaupo. 'Di ba sinamantala yung nila Biden na bago mo puto si Trump, kailangan mabenta na natin tong mga to. Tapos may issue pa na yung si Biden. Meron siyang Bitcoin na 'di ba na yung parang yung wallet address niya na yun biglang nawawala, parang ganoon na may Bitcoin na missing. No? Isa pa yun. So, sabi ko nga, wala tayong idea kung talagang merong hawak yung government ng Bitcoin o sinasabi lang nila yon o ganyan. We don't know. Kasi sabi nga natin, hindi naman lahat pwede ipapublic nila yung information, di ba? This is the biggest narrative collapse in crypto history. Maxis are furious but too stubborn to admit it, sabi. Ang sabi dito, Bitcoin was invented to avoid governments. Now, BTC seems want government to involve. Ayan, nga, no, di ba? Kaya nga ginawa ni Satoshi yun eh. Tapos ngayon, gustong-gusto nila masali sa No, ayun yung natin. Alam nyo, kaya sinasabi nyo, bias ka naman kay Jeb kasi sa XRP kay. Yung XRP kasi, mga idol, technology yun. Nasosolve niya yung problem. Meron siyang malupit at napakatinding utility. Hindi katulad ng Bitcoin, di ba? Sabi ko nga, ang Bitcoin is store of value, para siyang digital gold. No? Kung gusto mo mag-ipon ng gold na digital, yun, parang ganun. Hindi mo matatanggal sa Bitcoin yun. Yun talaga yung malupit na niya. Ito naman. Volatility shares 3 spot XRP ETF to, mga idol. No? Hindi ko magets kung ano yung alam ko kung leverage ba tong mga to. Basta 3 yung final nila. Tas eto naman, ito rin nung pinanood ko, ito yung napansin ko eh. Talagang naisip ko agad na RLUSD yung yung papasok dun eh. The Treasury Secretary Scott Bessent, we are going to keep the US the dominant reserve currency in the world and we will use stable coin to that, sabi niya, to do that. No? So, ang naisip ko agad talaga doon is RLUSD, mga idol, no? Yung USDT kasi, 'di ba, may issue siya. Sa MiCA nga, 'di ba, hindi siya Yung USDC naman, I'm not sure, mga idol. Pero kung sa technology lang, ayun na yun, pinaka best way, kumbaga sa pusoy. Best way na yun, yung mga idol, gagamitin nila, 'di ba? Ito na naman yung mga dinidecode natin, mga idol, Ito yung post dati ni dati pa advance yung mga post niya na mga lodi ni Bearable Guy. Tandaan nyo, etong night na to is si Brad Garlinghouse. Yung king, si Trump ata to eh. O kung sino man yung king na inaano nila. No? So, ito yung post niya dati. Tapos nagkatotoo dahil itong part na to. 'Di ba? Andito na sila. Tapos bukod dito, meron ding isa na ito. Yung post din to ni Mr. Pool, napakatagal na nito, mga idol. 2022 pa ata to, o 2020. So merong golden keys, no? So ito yung kay Trump, yung ginawa niya. Meron pa ako nakitang isang video na tungkol dito. Na angel, diba yung angel kasi na dinidescribe sa Bible, parang mata lang siya, tas may mga umiikot-ikot na parang ring, di ba? So, inaano nila, makulit nga yung mga nila mga speculation nila eh. No. Mas ito rin, ito yun, ito yung isa pang golden keys, mga idol, kita niyo yan. Ito, hindi ko alam kung nangyari na to eh. Yung mga decode ng mga natin mga malulupit siguro ito naisip ko lang to ngayon
Ito siguro nagre-represent to sa mga tao. Tapos yung Golden Keys, ayun yung pinakataong solve ng lahat. Baka si Lord Garlinghouse yan, o yung King. Hindi natin alam. Hindi mahina ako sa ganyan eh. Yung ano man yan eh. Ito yung sinasabi ko. Akala ko nung una AI to. Para asa rin lang si tawag dito, Michael Saylor. Yung pala legit mga lodi, bago daw to mag-start, no? Bago mag-start yung summit o yung meeting. Ayun, tinignan pa ni sino to sa Coinbase? Tapos bigla naging fanboy si Idol, oh. Picture. Antindi, oh. Sino ba itong isa na to? Diba? Tapos, eto, panoorin natin to. Hindi ko sinasabing to, pero interesting kasi to, mga lods. No? NSA created SHA-256, which is the algorithmic procedure behind Bitcoin. And everyone said, I'm crazy. I don't know what I'm talking about. Then I'm coming across Twitter, and here is a paper from 1996. And the paper was called How to Make a Mint, the Cryptography of Anonymous Electric Cash. This was written in 1996 by NSA. And so parang inaano niya kasi dito mga idol, si Satoshi or sa parang NSA, hindi siya isang tao lang yung gumawa ng Bitcoin. No, it's either yung iba nga sinasabi FBI, iba-iba nga mga idol o basta government din sa Amerika. Coincidentally, who the author of that 1996 paper about electronic cash, do you know who the author was? It was Tasoki Akamoto. So ang author nun mga lodi is si Tatsuaki Okamoto. Oh. Doesn't that sound like Satoshi Nakamoto, who is the credited author for Bitcoin paper, which was in 2008? Oh, yun mga lodi, no? Sa maraming kasing tatanong, sino ba si Satoshi na yun? Ba naman yan? Ba't ay pakilala, merong 101 million, 1.1 million Bitcoin. Tapos merong, saan na yun? Hindi ba dito yun? Ayan, hindi to. Meron pang isa nagsabi who is Tausaki Okamoto nakalagay, tinanong niya kay Grok wala na, dumadami na yung comment. Gusto ko palang balikan is yung eto, i-refresh ko lang to, tignan natin yung comment dito. Kasi kinuha ko tong news na to, kakaano niya lang 425 Pwede mo nang itag si Grok no? Para tanongin siya dun sa isang post na yon. Para sagutin ka. Halimbawa, ito, tinanong niya, Grok, what movie is this? The image in the expose is from 2010 sci-fi movie Sucker Punch. Mali. Featuring a dark armored character in a fantasy battle scene. No crypto or summit connection, just a badass cinematic moment. Hindi naman, sa Sucker Punch ba to? Si Darkseid yan DC to Mali pala to si Grok Hindi ko alam kung sa Hindi ko kasi alam yung scene na to mga idol Kasi parang, pero alam ko si Darkseid yan. Tama ba ako? Yan, alam ko siya yan sa DC Comics. Pero DC ba yung Sucker Punch? Alala. Matagal na kasi yung Sucker Punch na yun mga idol Ito. Grok, what Charles means to imply. Charles Hoskinson exposed reference a White House Crypto Summit on March 7, 2025 where he wasn't invited. Sinabi pa yun. He's suggesting the crypto industry needs a new strategy, likely due to feeling sidelined by Trump's events focusing on a Bitcoin reserve. The image showed dark armored figure, probably from a sci-fi or fantasy movie, symbolizing a strategic shift or a battle deadline, readiness
Hiddeness in crypto. Hoskinson, Cardano's founder, is unfazed, focusing on real policy work with lawmakers instead. Ayan. Alam nyo mga idol, kung kayo naiinip, ako din. Pero hindi. Siyempre, alam nyo, simula 2021 kasi, nag-start na tayo mag-crypto, no? So, ilang beses na natin, naranasan ko na rin yung bear market. Talagang may ganitong moment, mga idol, na nakaka-boring. No? Kasi ang ginagawa ko kasi pag ganito, nagtitrade na lang ako mga lods eh. No? Mga mamaya, mag-trade tayo. Magti-trade na lang ako para hindi ako ma-bored. No? Magkaroon ng challenge yung araw ko ngayon. Mga lodi, magkaroon ng excitement. No, so ayun lang ako ngayon mga lods. Actually dapat nga hindi ako mag-update. Kaya lang kasi gusto ko yung i-update sa Crypto Summit at alam natin na maraming na-disappoint na parang tuloy. Alam nyo ngayon na-realize ko parang biglang lumabo. Walang kasiguraduhan kung ano na yung susunod na mangyayari sa ganitong sitwasyon natin ngayon. No? Pero ang inaabangan ko lang ngayon talaga mga idol is yung magtapos yung kaso ng SEC at yung mga XRP ETF. Ayun yung pinaka nagpapa-positive sa akin ngayon, mga idol, no? So, ayan, grabe. Grabe yung news natin, mga idol. So, ayun lang muna tayo. Sana na-enjoy niyo yung video natin, mga idol. At kita-kits tayo bukas ulit. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Be hydrated and stay safe. Bye. bye-bye.